Habang dumadaan ako sa may Ayala Heights, napagpasyahan kong dumaan sandali sa bahay ng manugang kong si Marco. Matagal na rin kasi mula nang huli kaming nagkita, at gusto ko lang kumustahin kung kamusta na ang trabaho niya bilang abogado. Ngunit nang makita ko ang isang kotse sa tapat ng gate niya, isang pilak na Toyota Fortuner na eksaktong kapareho ng pag-aari ng asawa kong si Elena, parang biglang nanikip ang dibdib ko. Bakit nandito ang kotse niya? Dapat nasa garahe yon, bulong ko sa sarili. Dahan-dahan akong lumapit, nag-ingat na huwag gumawa ng ingay. Ang tibok ng puso ko, parang martilyong kumakalampag sa dibdib ko habang lumalapit ako sa bintana. Sa loob ng bahay, dumaan ang malamig na hangin sa bahagyang bukas na kortina, kasabay ng boses ni Elena, malinaw na malinaw. Kapag pumirma na ang matanda, hawak na natin ang lahat. Hindi na siya makakawala. Nanginig ang kamay ko. Ang boses ng asawa kong minahal ng mahigit 25 taon, puno ng lamig at pagkukunwari. Tahimik akong nanatili sa lilim ng puno, pinakikinggan ang bawat salita. Ayos na ang plano, Marco, sabi ni Elena. Sa oras na maisampa ang petisyon sa korte, kalahati ng negosyo ni Arturo mapupunta sa iyo sa amin, sagot ni Marco na may halakhak. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Hindi ako makapaniwala. Ang asawang itinuring kong katuwang sa lahat ng hirap, at ang manugang kong itinuring kong anak, sila pala ang nagbabalak sirain ako. Dahan-dahan kong inilabas ang cellphone ko at pinindot ang record. Sa puntong iyon, wala na akong ibang maririnig kundi ang puot at pagkadurog ng puso ko. Habang nagtatago ako sa likod ng pader, sumingaw ang isang tuyong sanga sa ilalim ng paa ko, crack. Napahinto sila. May narinig ka? Tanong ni Elena. Siguro pusa lang yan ng kapitbahay, tugon ni Marco, pero halata sa boses ang kaba. Pinilit kong huminga ng mahina. Sa isip ko, nagsimula ng mabuo ang katotohanan, habang binubuo ko ang kinabukasan naming mag-asawa, binubuo rin pala nila ang plano kong sirain. Matapos kong marinig ang mga tinig ni Elena at Marco, nanatili akong nakatago sa gilid ng pader, hindi halos humihinga. Ang bawat salitang lumalabas sa kanilang bibig ay parang mga punyal na itinusok sa dibdib ko. Hindi ko akalain ang dalawang taong pinakamalapit sa akin, sila pa ang nagtataksil. Tahimik akong bumalik sa sasakyan kong nakaparada sa tapat ng bahay. Nanginginig ang mga kamay kong hawak pa rin ang cellphone, ang patunay ng pagtataksil nila. Sa loob ng kotse, ramdam ko ang bigat ng katahimikan. Tanging tunog ng orasan sa dashboard at tibok ng puso ko ang maririnig. Bago ako umalis, tumingin ako muli sa bintana. Nakita kong magkasabay silang tumayo, si Marco nakasandal sa bookshelf, si Elena naman nakaupo sa sofa na parang komportable. Kapag naisampa na yung kaso, wala nang laban si Arturo, sabi ni Marco. Ayon sa batas, karapatan mo ang kalahati ng mga ari-arian, pati sustento habang buhay. Natawa si Elena, yung tawang minsan kong minahal, ngunit ngayong gabi, tunog demonyo sa pandinig ko. Ang negosyo pa lang niya sa real estate, 11 milyon na. Idagdag mo pa yung bahay sa Tagaytay at kondo sa Yesi. Isang pirma lang, hawak na natin lahat. Hindi ko na malayang tumutulo na pala ang luha ko. Sa isip ko, parang umiikot ang mundo, 25 taon ng pagmamahalan, na uwi lang sa kasakiman at pagtataksil. Ngunit habang pinakikinggan ko pa ang usapan nila, tumigas ang loob ko. Hindi ako pwedeng manatiling biktima. Isa akong negosyanteng pinagdaanan ang lahat mula sa wala, mula sa maliit na karpinterya hanggang sa pinakamatatag na kumpanya ng konstruksyon sa Quezon City. Hindi nila ako kayang pabagsakin ng ganun-ganun lang. Maya-maya, bumukas ang pinto ng bahay. Lumabas si Elena, may hawak na handbag, kasunod si Marco na inaayos pa ang kanyang kurbata. Pareho silang natigilan nang makita akong nakaupo sa loob ng kotse, tahimik na nakamasid. Arturo, gulat na tanong ni Elena, halos mawalan ng kulay ang mukha. Anong ginagawa mo rito? Pinilit kong ngumiti, kahit alam kong nag-aalab na ang dugo ko sa galit. Napadaan lang. Galing ako sa site sa may EDSA. Naalala kong malapit dito ang bahay ni Marco. Naisip kong dumaan at kumustahin kayo. Hindi na sila nakasagot agad. Sa likod ng katahimikan, narinig ko ang panginginig sa kanilang mga boses, at doon ko nalaman, hindi ako lang ang natatakot ngayon. Nanatili akong nakatayo sa tapat ng gate ni na Marco, habang pareho silang tila natigilan. Ang katahimikan ng gabi ay biglang naging mabigat, parang may nakabitin na unos sa pagitan namin. Si Elena, ang asawang pinagkatiwalaan ko ng kalahati ng buhay ko, ay hindi makatingin ng diretsyo.
Samantalang si Marco, ang manugang kong abogado, ay tinangkang magmukhang kalmado pero halatang kabado. Si Brianna ay wala rito, mabilis na sabi ni Elena, gamit ang boses na pilit pinapakalma ang sarili. Tinulungan ko lang si Marco mag-ayos ng mga dokumento para sa kliyente niya. Tumango ako, pinilit kong umiti kahit ang dibdib ko'y tila pinipiga. Ganun ba? Akala ko nasa opisina ka pa. Kaninang umaga, sabi mo may meeting ka sa mga kliyente sa Makati, hindi ba? Saglit siyang napatigil. Halata sa mukha ang biglang kaba, ngunit mabilis din niyang tinakpan ng pilit ng ngiti. Maaga lang natapos. Sumakit ang ulo ko kaya dumaan muna ako rito. Lumapit ako ng kaunti, tinitigan ko silang dalawa, isang tingin na alam kong hindi nila kakayanin. At ikaw, Marco, sabi ko, mukhang abala ka. Anong kaso ba yung pinag-uusapan nyo? Sandaling tumigil sa paghina si Marco. Isang kaso lang po tungkol sa paghahati ng ari-arian ng mag-asawa. Medyo komplikado ang sitwasyon, kaya tinutulungan ko lang po si Tita Elena na maintindihan yung proseso. Tumawa ako ng mahina, isang tawang puno ng sakit at pang-uyam. Talaga? Mukhang bihasa ka riyan, Lalo na sa mga kaso ng paghahati ng ari-arian. Napatingin si Elena sa akin, halatang ramdam na alam ko ang lahat. Arturo, parang iba ang tono mo. Wala. Napansin ko lang na mahilig kang magpaliwanag ngayon. Tahimik na bumalik ako sa kotse. Pero bago ako sumakay, tumingin ako sa kanila. Elena, sabi ko, tumawag pala ang doktor mo. Kailangan mo raw i-reschedule yung check-up mo. Hindi tugma sa schedule mo sa opisina. Namilog ang mata ni Elena, hindi agad nakasagot. Sa loob ng isang segundo, nakita ko ang pagkataranta sa mukha niya, isang ekspresyon na nagpapatunay ng lahat ng hinala ko. Pagpasok ko sa sasakyan, hindi na ako lumingon. Sa rearview mirror, nakita ko silang magkalapit, nagbubulungan. Doon ko alam, nagsimula na ang laro nila. Pero hindi nila alam, mas matagal ko nang alam kung paano maglaro ng mas matalino. Pag-uwi ko sa bahay namin sa Quezon City, parang may malamig na hangin na dumampi sa loob ng dibdib ko. Tahimik ang buong bahay, walang boses ni Elena na dati bumubungad sa tuwing ako'y uwi mula sa trabaho. Wala ring halakhakan o musika na karaniwang bumabalot sa aming sala. Ngayon, tanging katahimikan at kirot ang naroroon. Naupo ako sa sofa, sa harap ng mga lumang larawan naming mag-asawa. Sa gitna ng lahat, nakasabit ang wedding picture namin, Disyembre 1978, ako'y nakabarong at siya na may nakaputing gown na kumikislap sa ilaw ng simbahan. Naaalala ko pa kung gaano ako kabado noon, kung paanong nanginginig ang kamay ko nang isuot ko ang singsing sa kanya. Si Elena ay 22 pa lamang noon, isang sekretarya sa isang law firm sa Ortigas. Ako naman ay 37 na, noon palang nagsisimula bilang kontratista sa maliliit na proyekto. Nagtagpo kami sa isang Christmas party ng kumpanyang pinagsisilbihan ko. Napakaaliwalas ng ngiti niya at ang boses niya malambing ngunit matatag. Noon, akala ko'y tadhana ang naglapit sa amin. Pinangarap ko siyang maging katuwang habang buhay. Naalala ko pa kung paanong nagtitiyaga kaming kumain ng lugaw sa tabi ng kalsada dahil tipid pa ang kita ko. Pero masaya kami. Masaya ako dahil alam kong may inspirasyon akong dahilan ng pagsisikap. Makalipas ang ilang taon, lumago ang negosyo. Nakabili kami ng bahay, kotse at kondo. Si Elena naman, huminto sa pagtatrabaho nang sabihin kong kaya ko na kaming buhayin. Magpahinga ka na lang, mag-enjoy, sabi ko noon. Sa isip ko, iyon ang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal, ang bigyan siya ng buhay na hindi kailangang maghirap. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti kong napansin ang pagbabago. Nawala ang dating sigla sa mga mata ni Elena. Naging abala siya sa mga social events, sa mga charity lunch, sa mga bagong bag at alahas. Hindi ko pinansin noon, akala ko'y bahagi lang ng pag-unlad. Pero ngayon, malinaw na sa akin, habang pinupuno ko ang bahay namin ng kaginhawahan, pinupuno naman niya ito ng kasinungalingan. Tinignan ko muli ang litrato namin sa kasal. Dati, nakikita ko roon ang pag-ibig at pangarap. Pero ngayong gabi, tanging isang bagay na lang ang nakikita ko, isang babaeng marunong umiti kahit may niluluto palang pagtataksil. Habang nakaupo ako sa lumang recliner sa sala, pinagmamasdan ko ang paligid, mga alaala ng buhay na akala ko ay buo at totoo. Sa ibabaw ng estante, nakahanay ang mga lumang larawan, si Brianna, ang aming kaisa-isang anak, noong graduation niya si Elena,
nakayakap sa akin sa harap ng bagong bahay namin sa Commonwealth, at ako, hawak ang mga plano ng kumpanyang ako mismo ang bumuo mula sa lupa. Ngunit ngayong gabi, bawat larawan ay parang nanunumbat. Parang sinasabi nilang, hindi mo napansin, Arturo. Nasa harap mo na ang mga palatandaan. Naalala ko pa ang mga unang taon ng aming pagsasama. Si Elena, masipag, maalaga, at palaging masayahin. Siya ang nag-aasikaso ng bahay habang ako na may abala sa pagpapatayo ng mga gusali. Gabi-gabi, inaabangan niya akong umuwi. Kumain ka na ba? Kumain ka muna bago mo hawakan yung laptop mo, madalas niyang sabi, sabay haplos sa braso ko. Ngunit unti-unti nagbago ang lahat. Nagsimula iyon nang manalo ang kumpanya ko sa malalaking proyekto sa Quezon City Hall at mga pribadong kontrata sa Taguig. Biglang naging abala si Elena sa mga bagong kaibigan sa Riverside Ladies Circle, mga asawa ng negosyante, mga babaeng mahilig magpakitang yaman. Noon, hindi ko pinansin. Akala ko, karapatan niya ang mamuhay ng marangya. Ngunit dumating ang mga gabi na hindi na siya umuuwi ng sabay sa akin. May meeting lang kami sa charity, sabi niya lagi. At ako naman, manhid na nagtitiwala. Naaalala ko ang huling Pasko na sabay kaming nagsimba. Habang nagdadasal ako, napansin kong nakatingin siya sa cellphone. Nang tanungin ko, umiti lang siya at sinabing may urgent na mensahe mula sa kaibigan. Ngayon, alam ko na hindi pala kaibigan ang kausap niya, kundi si Marco, ang sariling asawa ng anak namin. Ang kirot na naramdaman ko noong araw na iyon ay muling bumalik ngayong gabi. Sa gitna ng mga alaala ng masasayang taon, natutunan kong kahit gaano mo kamahal ang isang tao, hindi mo siya kayang piliting manatiling tapat. Tumayo ako, tinignan ang mga larawang iyon sa huling pagkakataon, at bumulong. Salamat sa lahat, Elena. Pero simula ngayon, hindi na ako magiging bulag. Kinabukasan, maaga akong nagising. Sa unang pagkakataon matapos ang gabing iyon, malinaw na malinaw sa isip ko ang gagawin ko. Hindi ako pwedeng manatiling nakaupo at umiiyak sa sulok. Kung ginamit nila ang talino at batas para sirain ako, gagamitin ko rin ang mga iyon para iligtas ang sarili ko. Pagpasok ko sa aking opisina sa Ortigas Business District, sinalubong ako ng pamilyar na amoy ng kahoy at papel. Doon ko itinayo ang pundasyon ng lahat, ang Del Rosario Construction & Realty, kumpanyang binuo ko mula sa pawis at tiyaga. Sa loob ng 30 taon, ipinundar ko rito ang lahat ng meron ako, dugo, oras, at pag-asa. Ngayon, ito rin ang magiging sandata ko. Binuksan ko ang aking laptop at sinimulang ayusin ang mga dokumentong alam kong gustong makuha ni Elena at Marco, mga titulo ng lupa, business agreements, at bank records. Habang binabasa ko ang mga ito, napansin kong karamihan ay mayroon akong kopyang tanging ako lamang ang may access. Naisip ko, hindi nila alam ang totoong halaga ng mga hawak kong lihim. Tinawagan ko ang aking accountant na si Ramon Villanueva, kaibigan ko na mula pa noong nagsisimula ako sa negosyo. Mon, kailangan kong ayusin ang lahat ng accounts natin. I-lockdown mo muna lahat ng access at ilipat sa bagong system. Confidential ito, ha? Ayos, boss. Pero may problema ba? Wala. Pero mas mabuting handa tayo bago may mangyari. Pagkatapos ng tawag, napatingin ako sa bintana. Mula sa ika-14 na palapag, tanaw ko ang EDSA, matao, magulo, puno ng trapiko. Pero sa isip ko, mas malinaw kaysa kailanman ang direksyon ko, babangon ako. Hindi ko kailangang sumigaw o magwala. Hindi iyon ang paraan ng taong may pinag-aralan at may dangal. Ang kailangan ko ay tahimik na galaw, ang klase ng laban na hindi nila makikita hanggat huli na. Sa aking mesa, inilatag ko ang 3 salitang magiging gabay ko sa susunod na mga araw. Pruweba. Plano. Paghihiganti. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang linggo, ngumiti ako, hindi ngiti ng kaligayahan, kundi ng isang lalaking handa nang bawiin ang dignidad na inagaw sa kanya. Lumipas ang 3 araw na puno ng paghahanda. Ang bahay ko ay tila naging war room, bawat sulok ay may papel, folder, at listahan ng mga pangalan. Sa ibabaw ng mesa, nakalatag ang mga financial statements, deeds of sale, at mga kopya ng mga email na ginamit ko noong itinatayo ko pa lamang ang kumpanya. Isa-isa kong inisa ang lahat, sinusuri kung alin ang maaaring gamitin laban sa akin, at kung alin ang maaari kong gamitin laban sa kanila. Tinawagan kong muli si Ramon, ang aking accountant. Mon, kailangan kong malaman kung may mga kahina-hinalang transaksyon sa credit cards ni Elena nitong nakaraang taon.
Sandali, boss, teka lang, may nakita ako rito. May mga bayad sa mga restaurant at spa sa Taguig, pero iba ang account na ginamit. Nakapangalan sa isang joint fund na hindi ko alam na meron tayo. Kinabahan ako. Paki-email sa akin ang detalye, Mon. Huwag mong ipapaalam kahit kanino. Pagkababa ng tawag, napangiti ako ng mapait. Joint fund. Sigurado akong si Marco ang kasama niya roon. Alam kong marunong siyang magtago ng pera, pero hindi niya ako kakayanin sa larangan ng negosyo. Kinahapunan, nakipagkita ako sa matagal ko ng kaibigang abogado, si Atty. Leopoldo Sison, isang retiradong hukom na matagal kong naging tagapayo. Mang Arturo, sabi niya habang pinapakinggan ako, kung totoo ang mga sinabi mo, may laban ka. Pero kailangan mong maging maingat. Sa batas ng kasal, ang may hawak ng ebidensya, siya ang panalo. Tumango ako. May recording ako ng usapan nila, Lolo Poldo. Lahat narinig ko. Pati ang plano nilang ilipat sa pangalan nila ang mga ari-arian ko. Ngumiti siya, bagaman seryoso ang mga mata. Iyan ang simula ng katapusan nila. Pero tandaan mo, ang pinakamagandang ganting laban ay hindi sigaw o suntok, kundi tahimik na katotohanan. Pag-uwi ko, binuksan ko muli ang cellphone at pinakinggan ang recording. Sa bawat salitang naririnig ko, unti-unting nagiging malinaw ang aking direksyon. Hindi ako gagamit ng galit, gagamit ako ng katarungan. Hindi ako magpapadala sa emosyon, dahil kung saan sila tuso, doon ako magiging matalino. At sa gabi ring iyon, habang ang buong lungsod ay natutulog, sinimulan kong isulat sa aking notebook ang mga salitang magsisimula ng ganti. Case file, Del Rosario E.S. Del Rosario, Betrayal and Fraud. Makalipas ang ilang araw, naging tahimik pero matindi ang mga kilos ko. Sa bawat oras, may hakbang akong ginagawa na hindi nila malalaman. Sa umaga, pumapasok ako sa opisina na parang normal, nakangiti, nag-aabot ng kamay sa mga kliyente, at nagmimistulang walang problema. Pero sa likod ng mga ngiting iyon, isang plano ng tahimik na ganti ang unti-unting nabubuo. Tinawagan ko si Ramon, at inutusan ko siyang i-audit ang lahat ng account ni Elena, kabilang na ang mga credit card na hindi nakapangalan sa kanya. Boss, mukhang may ginamit siyang bagong account sa ibang bangko, sabi ni Ramon. May mga bayad sa mga restaurant sa Bonifacio Global City at mga hotel sa Tagaytay. Hindi yan mga lugar na madalas niyong puntahan. Tama ka, tugon ko. At sigurado akong hindi ako ang kasama niya ron. Habang pinag-aralan ko ang mga resibo, napansin kong madalas lumabas ang pangalan ng isang law firm sa mga transaksyon, Velasco & Torres Legal Group, kung saan nagtatrabaho si Marco. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Kinausap ko si Mike Santos, isang dating empleyado ng kumpanya ko na ngayon nagtatrabaho bilang private investigator. Mike, sabi ko, gusto kong malaman ang lahat tungkol kay Atty. Marco Velasco. Lahat, utang, kliyente, at kung anong klaseng abogado siya. Walang problema, sir, sagot niya. Ibigay mo lang sa akin ng 3 araw. 3 araw ang lumipas, at dumating ang tawag na magbabago ng lahat. Boss, mukhang hindi kasing linis si Atty. Marco tulad ng akala ng lahat, sabi ni Mike. May mga reklamo laban sa kanya sa Bar Association. Pinapautang daw niya ang trust funds ng mga kliyente niya para pambayad sa personal niyang utang. Napahawak ako sa sentido. Hindi ko alam kung matatawa ako o maaawa. Ang lalaking akala niya ay mas matalino sa akin, pala'y nalulubog sa sariling kasinungalingan. Salamat, Mike, sabi ko. Panatilihin mo lang ang mga detalye. Malapit na tayong lumaban. Pagsapit ng gabi, sinimulan kong tipunin ang lahat ng ebidensya, mga resibo, recording, bank statements, at mga ulat mula kay Mike. Habang isa-isa kong nilalagay sa isang brown envelope, naramdaman kong bumabalik ang lakas na nawala sa akin. Sa pagkakataong ito, hindi ako ang bibiktimahin. Ako ang magiging bagyong hindi nila inaasahan. Kinabukasan, bago pa sumikat ng lubos ang araw, nasa bangko na ako, ang Metropolitan Trust Bank kung saan nakalagay ang karamihan ng aming pinagsamang account ni Elena. Pamilyar sa akin ang mga empleyado roon, matagal na akong kliyente. Ngayon, ako mismo ang magpapakilos ng mga patakaran na minsang ako rin ang nagturo kay Elena. Tinawag ko ang manager, si Emil de Vera, matagal ko nang kakilala. Arturo, bati niya, ang aga mo ah. May bagong project na naman ba? Umiti ako. Hindi. May kailangan lang akong ayusin, confidential. Inilabas ko ang mga dokumentong pinirmahan ko noong nakaraang gabi.
Gusto kong pansamantalang i-freeze lahat ng joint accounts namin ni Elena Del Rosario hanggang sa makumpirma ang pagkakakilanlan ng bawat authorized user. Lahat ng withdrawals, online access, debit, pati credit line, lahat isuspend muna. Bahagyang nagtaas ng kilay si De Vera. Serious measure yan, Arturo. Sigurado ka ba? Lubos, sagot ko. Kailangan kong tiyakin na ligtas ang mga pinaghirapan ko. Ilang minuto lang, at formal nang nilagyan ng security hold ang lahat ng account. Alam kong ilang oras lang ay malalaman ni Elena. At gaya ng inaasahan ko, bago magtanghali, tumunog ang cellphone ko. Arturo! Ano nang ginawa mo? Sigaw niya sa kabilang linya, halatang balisa. Hindi ko magamit ang card ko. Nandito ako sa lunch kasama sina Linda at Cora, hindi ko mabayaran ang bill. Pinahiya mo ako. Tahimik lang akong nakinig. Baka may security alert lang sa bangko, sabi ko kalmado. Minsan naglalak kapag may kahina-hinalang transaksyon. Tatawagan ko sila mamaya. Huwag mong gawing biro to, sigaw niya. Ginagawa mo to para kontrolin ako. Umiti ako habang pinapatay ang tawag. Kung dati, ako ang laging nagpapasensya, ngayon ako na ang kalmado, habang siya ang unti-unting nawawalan ng kontrol. Ilang oras pa lang, pero nagsimula ng gumulong ang epekto. Tumawag si Ramon. Boss, lahat ng card ni Ma'am Elena declined. Kahit yung credit line niya sa department store, hindi na gumagana. Maganda, sabi ko. Simula pa lang ito. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, naramdaman kong bumalik ang lakas ng loob ko. Hindi ko siya sisigawan, hindi ko siya babastusin. Ang gagawin ko, paparamdam ko sa kanya ang buhay na wala ako. Pagsapit ng gabi, tahimik akong nakaupo sa opisina, iniinom ang kape habang pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod mula sa bintana. Sa bawat sindi ng ilaw sa EDSA, alam kong may isang planong nabubuwag. Hindi na ako ang inosenteng asawa. Ako na ngayon ang bagyong paparating. Tumunog ang telepono. Si Mike ang investigador. Sir, nakita kong nagkita sina Ma'am Elena at Atty. Marco sa opisina ng lalaki. Alas 7:30 ng gabi, mukhang tensyonado ang usapan. Naririnig pa nga ng guard sa labas na sumisigaw si Ma'am. Ano raw ang pinag-uusapan nila, tanong ko. Mukhang tungkol sa mga account na na-freeze. Narinig kong sabi ni Elena, ginagalaw na ni Arturo ang pera, Marco. Alam niya. Hindi ko mapigilang ngumiti. Alam ko na nga. Habang si Elena ay nagkakandara pa sa mga restaurant at bangko, abala naman si Marco sa pagsalba ng sarili. Ayon kay Mike, ilang beses niyang tinawagan ang kanyang accountant at ilang kliyente, halatang desperadong maghanap ng pera. Samantala, sa kabilang dako ng lungsod, naganap ang eksenang hindi nila alam ay may nakamasid. Sa loob ng Velasco Law Office, maririnig ang boses ni Elena, punit, puno ng takot. Marco, kailangan nating ayusin to. Hindi ko na mabuksan ang kahit isang account. Wala akong cash, ni hindi ako makapagbayad ng driver ko. Kalma ka, Elena, sagot ni Marco, pero nanginginig ang boses. Hindi pwedeng ganito. Kung totoo ngang alam niya, baka may hawak siyang ebidensya. Paano kung may recording siya? Tanong ni Elena, halos pabulong. Noong nasa bahay ako ni Brianna, baka narinig niya tayo. Sandaling katahimikan. Kung meron nga, sabi ni Marco, hindi natin pwedeng hintayin pa. Dapat mauna tayo. Kailangan nating gumawa ng kwento bago pa tayo masunog. Pinakinggan ko ang ulat ni Mike hanggang dulo. Bawat detalye, isinulat ko sa aking notebook ng mga ebidensya. Alam kong magagamit ko ito sa tamang oras. Pagkatapos ng tawag, pinatong ko ang cellphone sa mesa. Tahimik akong ngumiti. Hindi nila alam, bawat galaw nila ay hawak ko. At sa tuwing gagawa sila ng bagong kasinungalingan, isa lang ang naiisip ko. Mas lalo nilang pinapabilis ang sariling pagbagsak. Kinabukasan, habang abala ako sa pag-aayos ng mga dokumento sa opisina, tumawag si Ramon, ang matagal ko ng accountant at kaibigan. Boss, may kakaibang galaw si Ma'am Elena. Nagpunta siya sa bangko kaninang umaga, pero pinaalis ng manager kasi kailangan ng verification sa access. Galit na galit, sinisigawan si Emil De Vera. Napailing ako. Wala pa yan sa kalahati ng ganti ko, bulong ko. Matapos ang tawag, pumunta ako sa opisina ni Atty. Liza Vergara, isa sa mga pinakakilalang corporate lawyer sa Makati, at dati kong business consultant.
Matagal ko na siyang pinagkakatiwalaan, tahimik ngunit matalim pagdating sa batas. Pagpasok ko sa opisina niya, sinalubong niya ako ng ngiti. Arturo, ang bihira mong magparamdam. Akala ko wala ka ng problema. May problema, Liza. At sa pagkakataong to, hindi tungkol sa negosyo kundi sa pamilya. Inilatag ko sa mesa ang mga dokumento at cellphone ko. Pinindot ko ang play at tumunog ang boses ni Elena at Marco, malinaw, mapanlinlang. Tahimik si Atty. Liza habang pinakikinggan. Sa dulo ng recording, napahinga siya ng malalim. Grabe. So, asawa mo at manugang mo ang magkasabwat. Sagot ko. At gusto nilang agawin ang lahat ng pinaghirapan ko. Tumango si Liza, seryosong nakatingin sa akin. Arturo, alam mo bang ang ganitong uri ng sabwatan ay maituturing na conspiracy to commit fraud? At kung may ebidensya kang ganito kalinaw, maaari kang maghain ng kaso sa korte. Iyon ang gusto kong marinig, sagot ko. Inayos ni Liza ang mga papeles, pagkatapos ay ngumiti ng may kumpiyansa. Huwag kang mag-alala. Tahimik nating ihahanda ang lahat. Ako ang bahala sa legal side. Pero, Arturo, kapag nagsimula na to, wala nang balikan. Kailangang handa ka. Tumango ako. Handa na ako. Masyado na akong nasaktan para umatras. Bago ako umalis, hinawakan ni Liza ang aking braso. Arturo, matagal na kitang kilala. Hindi ka palaban sa maruming paraan. Kaya tandaan mo, ang tagumpay mo dito ay hindi lang paghihiganti, kundi pagpapatunay na ang katotohanan ay hindi natatalo ng kasinungalingan. Paglabas ko ng opisina, ramdam kong may bagong lakas akong baon. Hindi na ako nag-iisa. Sa laban kong ito, may batas na kakampi ko. Lumipas ang ilang araw, at tila mas lumalalim ang katahimikan sa pagitan namin ni Elena. Wala pa siyang alam na unti-unti ko nang hinahabi ang lambat na huhuli sa kanila ni Marco. Habang abala siya sa mga tawag at pagtitipon ng mga alibi, ako na may abala sa pagtitipon ng ebidensya. Tuwing madaling araw, bago ako pumasok sa opisina, inuupuan ko ang aking mesa sa study room, doon nakalatag ang mga kopya ng bank statements, resibo ng mga spa at restaurant, at mga dokumentong nakuha ni Ramon at ni Mike Santos. Lahat ay maingat kong inaalisa, nilalagyan ng mga marka, at isinasalin sa digital file. May mga oras na napapatigil ako, napapailing, habang binabasa ang mga detalyeng ito. May bayad si Elena sa isang luxury hotel sa Tagaytay noong araw na sinabi niyang may charity event tea. May dinner naman sila ni Marco sa isang mamahaling restobar sa Yesi noong gabing ako'y nasa business trip. At sa bawat resibong iyon, parang may kasamang patalim na tumatarak sa puso ko. Ngunit hindi na ako iyak. Hindi ko na sila pag-aaksayahan ng luha. Ang bawat resibo, bawat transaksyon, bawat lihim nilang galaw, lahat iyon, magiging bala ko. Kinausap ko si Mike isang gabi sa loob ng opisina. Mike, siguraduhin mong nakunan mo ng litrato si Marco sa bawat meeting nila ni Elena. Gusto ko ng mga petsa, oras, at lugar. Hindi na sapat ang hinala, kailangan ko ng katotohanan na hindi nila maitatanggi. Aba, boss, kompleto na halos, sagot niya. May mga kuha ako sa parking ng law office, pati sa CAF kung saan sila madalas magkita. Habang inaabot niya ang flash drive, ramdam kong tumitindi ang apoy ng determinasyon sa dibdib ko. Ito na ang magiging sikretong sandata ko, mga pruwebang hindi lang magpapatunay ng pagtataksil, kundi magpapakita ng intensyon nilang agawin ang lahat ng pag-aari ko. Kinabukasan, nagpunta ako sa opisina ni Atty. Liza at iniabot ang lahat ng ebidensya. Tahimik niyang tiningnan ang mga larawan at dokumento, tapos mumiti ng bahagya. Arturo, sabi niya, ito na yon. Sa tamang oras, bibigay natin to sa korte. Pero bago iyon, hayaan mo muna silang gumawa ng mas maraming kasinungalingan. Doon tayo lalong lalakas. At sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng kakaibang kapayapaan. Hindi dahil tapos na ang laban, kundi dahil alam kong hawak ko na ang sandatang hindi nila makikita hanggang huli. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga dokumento sa opisina, tumunog ang cellphone ko. Ang pangalan sa screen, Brianna. Ang anak kong matagal ko nang hindi nakakausap ng masinsinan. Dad, sabi niya, may halong kaba sa boses. Pwede ba tayong magkita mamaya? May gusto akong itanong. Agad akong pumayag. Pagdating namin sa isang tahimik na cafe sa Tomas Morato, napansin kong parang may mabigat siyang dinadala. Hindi siya makatingin ng diretsyo, at paulit-ulit niyang hinahaplos ang tasa ng kape sa mesa.
Anak, mahinahon kong sabi, ano nang gusto mong pag-usapan? Huminga siya ng malalim. Si Mama at si Marco, mahina niyang sabi. Matagal ko nang napapansin, Dad. Madalas silang magkasama, pero palaging may dahilan. Noong isang gabi, nagising ako, wala si Marco sa bahay. Pag-uwi niya, sabi niya may emergency sa firm. Pero nakita ko sa phone niya, may message galing kay Mama. Napako ako sa kinaupuan ko, ngunit pinilit kong manatiling kalmado. Anong message? Nandito na ako. Huwag kang mahuli, bulong niya. Nakita ko sa mga mata ni Brianna ang lungkot at pagkalito. Hindi ko alam kung ano ang isipin ko, Dad. Gusto kong maniwala sa kanila pero may mga bagay na hindi tugma. Tahimik akong tumango, saka ko siya hinawakan sa kamay. Anak, may mga bagay na minsan hindi natin gustong malaman pero kailangan nating harapin. Ang mahalaga ngayon, huwag kang magpadala sa emosyon. Hayaan mong ako ang kumilos. Tumulo ang luha sa mga mata ni Brianna. Dad, totoo ba? May nangyayari ba talaga? Hindi ako agad sumagot. Sa halip, inilabas ko ang isang pirasong papel mula sa bulsa, larawan nina Elena at Marco, kuha ni Mike sa parking ng law office. Ipinatong ko iyon sa mesa, dahan-dahan. Hindi ko gustong ipakita to sa'yo, anak. Pero kailangan mong malaman ang katotohanan. Napatakip siya sa bibig, halos hindi makapaniwala. Si Mama at si Marco. Tumango ako, mabigat ang dibdib. Pero anak, tandaan mo, hindi ito katapusan. Minsan, kailangan nating masaktan para muling bumangon ng mas matatag. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, niyakap ako ni Brianna ng mahigpit. Walang salita, pero ramdam kong pareho naming naramdaman, ang pamilyang minsan naming pinagmamalaki, ngayon ay gumuho sa harap namin. Pagkatapos ng gabing iyon sa CAF, nagbago ang lahat kay Brianna. Sa una, hindi siya makapagsalita. Tahimik lang siyang nakatingin sa kawalan, habang ang mga luha ay dahan-dahang tumutulo sa kanyang pisngi. Pero makalipas ang ilang araw, ang lungkot ay napalitan ng isang bagay na mas matindi, tapang. Isang umaga, habang nag-aayos ako ng mga papeles, bigla siyang pumasok sa opisina ko sa Quezon City. Nakaayos ang buhok, matigas ang tindig, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang determinasyon na dati akin ding taglay. Dad, sabi niya, hindi ako pwedeng manahimik. Kailangan kong kausapin si Mama. Anak, huwag muna ngayon, sagot ko. Mainit pa ang sitwasyon. Hayaan mong ako ang... Hindi, Dad, putol niya, nanginginig ang boses pero buo ang loob. Matanda na ako. Ayokong maging manhid habang ginugulo nila ang buhay natin. Gusto kong marinig sa kanya mismo kung bakit niya nagawa to. Wala akong nagawa kundi ang tumango. Alam kong hindi ko siya mapipigilan. Kinahapunan, pumunta si Brianna sa bahay nina Elena. Sa gate pa lang, pinigilan siya ng katulong, pero mariin niyang sinabi. Sabihin mong anak ako ni Maam. Wala akong pakialam kung busy siya. Ilang minuto lang, bumaba si Elena, suot ang mamahaling dress at salaming itim. Pagkakita kay Brianna, bahagya siyang natigilan. Anak, anong ginagawa mo rito? Tanong niya, pilit na kalmado. Ngunit hindi na siya pinatulan ni Brianna sa mga palusot. Mama, alam ko na lahat. Lahat ng dahilan mo, lahat ng ginawa mo. Hindi ko alam kung anong mas masakit, na niloko mo si Dad, o na nakaya mong itago sa akin ang lahat habang umunguya tayo ng sabay sa hapag. Halos mabasag ang boses ni Brianna habang sinasabi yon. Si Elena naman, hindi makatingin ng diretsyo. Anak, hindi mo naintindihan. Tama ka. Hindi ko talaga maintindihan kung paano mo nagawang ipagpalit ang pamilya mo para sa ganon. Tahimik. Hangin lang ang maririnig. Umalis si Brianna nang hindi lumilingon. Pag-uwi niya, humiga siya sa sofa sa opisina ko, tahimik na umiiyak. Nilapitan ko siya, hinawakan ang ulo niya at bumulong. Ginawa mo ang tama, anak. Hindi madali ang magsalita ng katotohanan. Pero tandaan mo, ang katapangan mo ngayon, iyon ang unang hakbang para mabawi natin ang dangal ng pamilyang ito. At sa sandaling iyon, alam kong ang laban ay hindi ko na lamang laban, kundi laban na naming mag-ama. Mula nang harapin ni Brianna ang kanyang ina, nagsimula ng lumutang ang tensyon sa buong pamilya. Sa mga sumunod na araw, nag-iba ang ihip ng hangin, tila tahimik sa labas, ngunit sa ilalim nito, may dyera ng emosyon at kapangyarihan na nagsisimula. Si Elena, matapos ang pagkakabunyag, ay hindi na tumawag o nagparamdam sa amin. Ngunit alam kong hindi siya titigil ng ganon lang.
Isang gabi, habang nasa opisina ako, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang kaibigan sa media. Arturo, may mga bulong-bulungan. May naglalabas ng chismis na ginagamit mo raw ang kumpanya mo para sa money laundering. Totoo ba to? Napakunot ang noo ko. Hindi. At alam kung saan galing yan. Hindi na ako nagulat. Malinaw na ito ang galaw ni Marco, isang abogado na marunong sa maruming laro. Gusto nilang siraan ang pangalan ko bago pa man ako makapagsampa ng kaso. Kinabukasan, dumating si Atty. Liza sa opisina, may dalang folder. Arturo, sabi niya, may nag-file ng anonymous complaint laban sa kumpanya mo. Pero halata sa wording, abogado ang gumawa. Gusto ka nilang i-pressure. Si Marco, sagot ko agad. Kilala ko ang estilo niya. Pero hindi siya magtatagumpay. Tahimik na umiti si Liza. Mabuti. Dahil kung gusto nila ng laban, ihahanda ko na ang legal counter. Pero Arturo, kailangan nating mag-ingat. Kapag nasangkot sa media, baka madamay si Brianna. Pagkarinig ko ng pangalan ng anak ko, mas lalong tumindi ang apoy sa dibdib ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang madumihan ang pangalan niya dahil sa kasinungalingan ng 2 taong walang konsensya. Habang papalubog ang araw, dumating si Brianna sa opisina, dala ang balitang kumakalat online. Dad, may mga post sa social media. Sinasabi nilang korap ka raw. Nakita mo na ba to? Tinignan ko ang cellphone niya. Mga fake account, mga peking balita, lahat gawa ni Marco at ng mga koneksyon nito. Ngumiti ako, malamig pero puno ng determinasyon. Anak, huwag kang matakot. Alam ko ang bawat lihim nila at darating ang araw na sila mismo ang lulunok ng mga kasinungalingang yan. Sa gabing iyon, habang si Brianna ay nakaupo sa tabi ko, gumawa kami ng tahimik na panata, hindi na kami tatakbo, hindi kami bibigay. At sa ilalim ng liwanag ng opisina, nagsimula naming ayusin ang mga papeles, mga dokumentong magbabalik ng lahat ng inagaw nila sa amin. Hindi na ito simpleng away. Ito na ang pagsiklab ng tunay na digmaan. Makalipas ang ilang araw, naging mas agresibo ang galaw ni na Elena at Marco. Habang patuloy silang nagpapakalat ng maling impormasyon, mas lalo namang lumalalim ang kanilang desperasyon. Halata na ang kanilang takot na mabunyag ang katotohanan. Isang umaga, dumating sa opisina ko ang isang lalaking suot ang itim na barong, dala ang sobre. Pagbukas ko, isang supoy na reklamo mula kay Marco. Ayon sa dokumentong ito, sabi ni Atty. Liza, habang binabasa, inaakusahan ka nilang ng aabuso at nananakit, at na tinatago mo raw ang mga asset ng pamilya. Napahina ako ng malalim. Ganyan na ba sila kababa? Taktika yan, paliwanag ni Liza. Gusto nilang mauna sa korte para mukhang sila ang biktima. Kapag lumabas ito sa media, ikaw ang lalabas na masama. Tahimik akong tumango. Hindi na ako nagulat. Ganito talaga kapag desperado ang kalaban. Kinahapunan, tumawag si Brianna. Umiiyak siya sa kabilang linya. Dad! Si Mama nagpunta sa bahay. Sinabihan niya akong huwag akong makialam. Sabi niya, kung kakampi ako sa'yo, itatakwil niya ako bilang anak. Nang marinig ko yon, nanahimik ako sandali. Hindi dahil nagulat ako, kundi dahil ramdam ko ang bigat ng sakit ni Brianna. Anak, sabi ko mahinahon, huwag mong hayaang sirain ng galit ang puso mo. Sa huli, hindi natin kailangang lumubog sa dumi nila. Ang gagamitin natin ay katotohanan, hindi kasinungalingan. Habang sinasabi ko iyon, nagdesisyon ako sa isip ko, oras na para ilabas ang unang baraha. Kinabukasan, dumalo ako sa unang hearing ng kasong isinampa nila. Pagpasok pa lang sa korte, nandoon si Elena, suot ang itim na bestida, kunwaring mahinahon. Si Marco naman, nakatayo sa tabi niya, kampanteng may ngiti sa labi. Ngunit nang magsimula ang presentasyon ng abogado ko, isa-isang inilabas ni Atty. Liza ang mga dokumento, mga resibo ng hotel, litrato ng kanilang mga pagtatagpo, at mga bank transaction na nag-ugnay sa kanila. Tahimik ang buong silid. Ang kumpiyansang ngiti ni Marco ay biglang napawi. Si Elena naman, nanlumo, halos hindi makapagsalita. Tumingin ako sa kanila, kalmado pero matalim ang tingin. Hindi ko kailangan ng kasinungalingan para lumaban. Katotohanan lang ang sandata ko, at yan ang bagay na hindi ninyo kailanman kayang takpan. Sa sandaling iyon, alam kong nagsimula na ang kanilang pagguho. Ang unang pagdinig ay naging simula ng pagkawasak ni Marco Velasco,
isang lalaking dating tinitingala sa korte, ngayon ay unti-unting nilalamon ng sariling kasinungalingan. Pagkatapos ng unang hearing, nagsimulang maglabasan ang mga anomalya sa mga kaso niya. Si Mike Santos, ang investigador ko, ay nagpadala ng ulat na nagpatunay sa lahat ng aming hinala. Boss, sabi niya sa tawag, may mga dating kliyente si Marco na nagsampa ng reklamo. Pinangakuan daw sila ng mabilis na settlement, pero ninakaw niya ang pera sa trust account. Sigurado ka, tanong ko. May dokumento ako. Galing mismo sa isa sa mga dating empleyado ng law firm nila. Ipinasa ko agad ang mga ebidensyang iyon kay Atty. Liza, na hindi nag-aksayang mag-file ng formal complaint sa Integrated Bar. Sa loob ng 2 linggo, kumalat sa mga legal forum at social media ang balita. Prominent lawyer accused of defrauding clients. At doon nagsimula ang pagbagsak ni Marco. Tinawagan niya si Brianna isang gabi, desperado. Brianna, kailangan kong makausap ang tatay mo. Pwede mo ba siyang pakiusapan? Lahat ng ito, gawa-gawa lang. Gawa-gawa, sagot ni Brianna, malamig ang tono. Parehong-pareho ng sinabi mo noon kay mama noong niloloko ninyo si dad. Hindi na siya muling tumawag. Habang patuloy ang investigasyon, sinuspinde si Marco ng law firm. Ang mga dating kaibigang abogado ay unti-unting lumayo, takot na madamay. Si Elena, na dating nakasandal sa impluwensya ng manugang, ay nagsimulang makaramdam ng pagguho sa paligid niya. Isang hapon, habang nasa opisina ako, may tumawag mula sa Bar Association. Attorney Del Rosario, sabi ng babae sa kabilang linya, gusto naming pasalamatan ang inyong kooperasyon. Ang mga dokumentong ibinahagi niyo ay malaking tulong sa pagsasagawa ng disciplinary action laban kay Atty. Velasco. Umiti ako ng marahan. Hindi ko ginawa ito para sa paghihiganti. Ginawa ko ito para sa hustisya. Sa mga sumunod na araw, naglabasan ang mga balita. Atty. Marco Velasco, sinuspinde sa pag-aboga siya. Marital scandal, legal fraud, abogado, kinasuhan ng dating biyenan. Nasa harap ako ng giye habang pinapanood iyon, tahimik lang. Hindi ako natuwa pero naramdaman kong nabawasan ang bigat sa dibdib ko. Sa wakas, ang lalaking sinira ang pamilya ko ay sinira ng sarili niyang kasakiman. Lumipas ang ilang linggo matapos masuspinde si Marco, at sa unang pagkakataon, tahimik ang buong paligid. Pero sa likod ng katahimikan, isang bagong yugto ang unti-unting nabubuo, ang pagbagsak ni Elena. Ayon kay Mike, hindi na raw nakikita si Marco sa opisina o kahit sa apartment na inuupahan nito. Iniwan niya si Elena nang hindi man lang nagpapaalam. Kasabay nito, ang mga account ni Elena ay tuluyan ng naubos, ang mga credit card ay kanselado, at ang mga kaibigan niyang dating laging kasama sa social events ay biglang naglaho. Isang hapon, habang abala ako sa pagpirma ng mga papeles, tumunog ang telepono. Si Ramon ang nasa kabilang linya. Boss, may tumawag sa lobby. Si Ma'am Elena raw. Gusto kang makausap. Sandali akong natahimik. Maraming beses ko na siyang inisip na makaharap, pero mayong mangyayari na, may kung anong bigat sa dibdib ko. Papasukin mo, sabi ko sa wakas. Nang pumasok si Elena sa opisina, halos hindi ko siya makilala. Maputla, magulo ang buhok, at tila nawala ng sigla ang dating babaeng puno ng kumpiyansa. Nakasuot lang siya ng simpleng blouse at maong, malayo sa imahe ng babaeng dati sanay sa alahas at mamahaling damit. Arturo, mahinang sabi niya, halos pabulong. Pwede ba tayong mag-usap? Tumango ako at itinuro ang upuan sa tapat ko. Tahimik kaming nagkatitigan ng ilang segundo. Sa mga mata niya, nakita ko ang pagod, ang hiya, at ang takot. Wala na ako, Arturo, sabi niya, nanginginig ang boses. Umalis si Marco. Niloko rin pala niya ako. Kinuha niya lahat ng natira kong pera. Wala na akong matirhan ni savings. Tumingin ako sa kanya, walang galit, pero matigas. Ngayon mo lang naramdaman kung ano ang pakiramdam ng niloloko. Napayo ko siya, at ang mga luha ay tahimik na bumagsak sa kanyang mga kamay. Alam kong mali ako. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Akala ko mas masaya ako sa piling niya. Pero lahat pala ng iyon, kasinungalingan lang. Tumayo ako, lumapit sa bintana, at tumingin sa mga ilaw ng lungsod. Hindi ko kailanman hiniling na masaktan ka, Elena. Pero siguro, kailangan mong maranasan ang sakit para maintindihan kung gaano mo sinira ang tiwala ko. Tahimik siyang tumango, umiiyak.
At sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, hindi ako nagalit. Dahil alam kong tapos na ang laban. Si Elena mismo ang tinalo ng sarili niyang mga desisyon. Makalipas ang ilang araw matapos ang pagharap ni Elena sa akin, tahimik kong pinag-isipan ang lahat. Sa mga panahong iyon, marami akong naramdaman, galit, awa, at sa bandang huli, pagod. Hindi dahil natalo ako, kundi dahil napagtanto kong ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa pagkapanalo ng kaso, kundi sa kapayapaan ng puso. Isang umaga, tinawagan ko si Brianna. Anak, gusto kong magkita tayo mamaya. May kailangan akong sabihin. Nagkita kami sa lumang bahay namin sa Commonwealth, ang bahay na minsang puno ng tawa, musika, at halakhakan. Ngayon, tahimik ito, pero sa gitna ng katahimikan, naroon pa rin ang alaala ng isang pamilyang minsang buo. Habang magkatabi kami sa lumang sofa, tiningnan ko si Brianna. Anak, sabi ko, alam kong mahirap patawarin si Mama. Pero kung mananatili tayong may galit, hindi tayo makakausad. Hindi para sa kanya ang pagpapatawad, kundi para sa atin. Tahimik siyang tumingin sa akin. Dad, paano mo nagagawang maging kalmado? Pagkatapos ng lahat ng ginawa nila. Ngumiti ako ng marahan. Kasi anak, napagod na akong magalit. Hindi ko kailangan ng paghihiganti para mapatunayan ang tama. Ang kailangan ko lang ay malaman kong hindi ako bumaba sa antas nila. Ilang sandali lang, kumatok sa pinto. Si Elena, payat, maputla, at halatang kinakabahan. Arturo. Brianna, mahina niyang sabi. Hindi ko alam kung may karapatan pa akong humarap sa inyo. Pero gusto ko lang sabihin patawad. Hindi ko hinihinging bumalik ang dati. Gusto ko lang marinig ninyo yon. Tahimik kami ni Brianna. Tumingin ako sa anak ko at nakita ko sa kanyang mga mata ang parehong kalungkutan na minsan kong naramdaman. Dahan-dahan siyang tumayo, lumapit sa ina at niyakap ito. Mama, sabi niya, umiiyak, nasaktan mo kami. Pero ayokong mabuhay na may galit. Kaya pinapatawad kita. Si Elena ay tuluyang napahagulgol, habang ako na may nanatiling nakatayo, pinagmamasdan silang dalawa. Lumapit ako, inilapat ang kamay ko sa balikat ni Elena, at mahinang sinabi. Hindi ko man makalimutan, pero kaya kong magpatawad. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil gusto kong tapusin ang sakit. Sa gabing iyon, walang salita, pero may katahimikan, isang uri ng kapayapaan na matagal kong hinintay. At sa loob ng bahay na minsan naming tinawag na tahanan, muling nabuhay ang pag-asa at paghilom. Lumipas ang ilang buwan mula nang tuluyang matapos ang lahat. Tahimik na ang buhay ko ngayon. Wala nang mga tawag mula sa abogado, wala nang mga hearing o investigasyon. Ang mga araw na dati puno ng galit at lungkot ay napalitan ng katahimikan at pagninilay. Tuwing umaga, naglalakad ako sa Quezon Memorial Circle, may dalang kape at maliit na notebook. Dito ko sinusulat ang mga aral na natutunan ko sa lahat ng pinagdaanan ko. Hindi para ipamukha sa iba, kundi para ipaalala sa sarili ko kung gaano kahalaga ang tiwala, katapatan, at pagpapatawad. Minsan, dumadalaw si Brianna. Nakangiti na siya ngayon, mas kalmado, at unti-unting bumabalik sa dating sigla. Paminsan-minsan, binibisita rin niya si Elena, na ngayon ay naninirahan na sa isang maliit na bahay sa Laguna. Hindi na sila madalas mag-usap tungkol sa nakaraan, sapat na ang katahimikan bilang kapatawaran. Isang araw, habang nagkakape kami ni Brianna, tinanong niya ako. Dad, kung pwede mong baguhin ang lahat, gagawin mo ba? Napangiti ako. Hindi na siguro, anak. Kasi kung hindi nangyari ang lahat, hindi ko malalaman kung gaano ako kalakas, at kung gaano kita kamahal. Minsan, kailangan mong masaktan para maunawaan kung gaano kahalaga ang kapayapaan. Tumingin ako sa langit, sa liwanag ng araw na sumisilip sa pagitan ng mga dahon. Noon ko naisip, hindi pala talaga tungkol sa pagkatalo o pagkapanalo ang buhay. Tinuturuan tayo ng bawat sugat, ng bawat luha, at ng bawat pagtataksil. Ang mahalaga, natututo tayong bumangon nang hindi nawawala ang kabutihan sa puso. Bago umalis si Brianna, niyakap niya ako ng mahigpit. Salamat, Dad. Dahil kahit nasira ang lahat, hindi ka naging mapait. Ikaw pa rin yung tatay na minahal ko. Umiti ako at bumulong. Anak, ang totoo niyan, hindi ko pinili maging mabait. Pinili kong huwag maging kagaya nila. Habang naglalakad siya palayo, tinignan ko ang langit at mumiti. Sa wakas, natapos ang kwento ng isang lalaking niloko, pinagtaksilan, ngunit piniling maging tao kaysa maging galit. At sa huling pahina ng aking notebook, isinulat ko ang mga salitang iyon.
Ang paghihiganti ay sandaling ligaya, pero ang pagpapatawad ay panghabang buhay na kapayapaan. At doon, tuluyan kong isinara ang pahina ng nakaraan. Hindi bilang talunan, kundi bilang isang lalaking nagwagi sa katahimikan.